Hello po sa lahat. So, welcome po sa bagong video tutorial natin ngayon. So, ang tutorial natin ngayon is about sa custom board hot type ng ALX Projects and Circuits. So, ito po yung board namin. So, ito pang piso wifi custom board po to. So, i-discuss natin dito kung ano ang function niya. To-discuss natin po is nung type siya na custom board. Di-discuss din natin dito yung inputs and outputs niya, pati yung coin signal and relay signal option niya, GPIO protection, at saka yung calling system. So, iisa-isahin natin yun. So, bago natin to symbol, di-discuss muna natin kung ano ba talaga yung function niya. So, una tayo sa custom board type niya. So, ito po ay hot type custom board. Then, di-discuss din natin kung anong hardware yung supported dito at saka anong software. So, yung hardware na supported niya is ang Raspberry Pi 3, 4 at saka yung OPI PC. So, ayan po, nakasulat din sa board na hot type custom board for RPI3 and 4 and OPI PC. So, pwede siya sa tatlong hardware. So, and then yung supported software naman niya is 7-in-1 na po ito. So, ito po sa likod. Yan. Ito po yung supported software niya. So, meron po ditong ADO, LPB, PisoPi, Easy Wi-Fi, Easy Wi-Fi, Mabis, at saka yung iWi-Fi. So, supported na yung iWi-Fi natin dito sa board na to. And then, sa inputs and outputs naman niya, isa-isahin din natin yun. So, unahin natin yung inputs niya. So, sa inputs niya is meron siyang coin slot in, ito. So, dito natin ikakabit yung universal Allen coin slot natin. Ito, yan. At saka yung seat pin niya, ito yung gagamitin natin sa coin slot enable, kumbaga. And then, isa pa sa inputs natin is yung 12 volts power input niya. So, yung 12 volts power inputs niya is dalawa. Meron tayong DC barrel jack at saka yung terminal block. So, pag wala kayo nito, may option kayo na gagamit ng wire lang. So, pwede nyo yung kabit dito or pwedeng ganito. So, pakita natin yung power supply na gagamitin natin dito. So, kadalasan ginagamit sa pagbibuild ng Bindo is yung ganitong mga type na power supply. So, AC-DC adapter. So, meron siyang 12 volts, 5 amperes na output. So, ang dulo niya, ito po yung dulo niya. Ito. So, pag itong power supply ang gamit nyo, so, dito nyo siya ikabit. Dyan. So, yan yung magiging in niya. Ganyan. Yan. Kapag wala naman kayong ganito, so meron kayong alternate. Yung alternate nga power supply nyo is ito, yung power supply ng CCTV. So, ginagamit din to sa pagbibuild ng piso wifi. So, meron siyang rated output na 12 volts, 5 amperes. So, pwede din siyang gamitin. Kung meron kayo nito na connector, so mas maigi. So, mas madali yung pagkabit nyo dito. Kabit nyo lang siya sa 12 volts output niya dito, and then yung dulo niya DC barrel jack pa rin, then nyo siya ikabit. Yan. Kung wala naman kayo nito, pwede lang kayo mag wire, lagay na lang ang wire dito, 12 volts at saka yung ground papunta dito. So, alternate na power supply to. So, yung board natin is gagana pa rin siya kapag meron din kayong ganito. So, ang out naman ito is 12 volts, 3.2 amperes. So, gagana pa rin yung board natin. Well, itong power supply na gamit natin. So, pili lang kung alin yung available nyo power supply. Either yung ganitong type or ganito. So, magsusupport yung board natin. And then, continue tayo sa inputs niya. So, meron siyang charging module input. Ito. So, charging module input 3D na siya. So, meron siyang dalawang
output para sa charging module kung sakali mang gagamit kayo ng charging station. So meron na siyang nakalaan na port dyan, yung pin 12 at saka pin 13. So i-configure lang natin doon sa settings ng software natin para gagana tong output dito, input dito. And then continue tayo. Meron siyang clear button. Ito. Yan, inputs yan ng clear. So yung ibang software tulad ng Easy Wi-Fi, meron siyang clear button, so pwede natin siyang ikabit dito. Tapos punta tayo sa outputs niya. So sa output, meron tayong dalawang 12 volts out. Ito. So pero para to sa mga accessories nyo tulad ng exhaust fan, 12 volts lead, so pwede nyo ikabit dito. So mamaya pakita natin na lalagyan natin siya ng accessories na 12 volts, yung exhaust fan kumbaga. At saka meron din siyang 5 volts in output header. So ito, meron siyang isang 5 volts out. Yan. So kung meron kayong accessories na 5, so pwede nyo ikabit dito. And then sa USB type, ito, meron tayong USB output dito para sa power ng Raspberry Pi natin. So yung output niya is 5 volts 3 amperes, so powered by a buck converter circuit natin ito. So lalabas dito is 5 para siya yung mag-supply sa Raspberry natin or OPI PC. Kung napapansin nyo naman is meron tayo ditong header na Pi power na naka-label, so magagamit natin to pag OPI PC yung gamit natin tapos wala tayong available na connector na yung USB to DC barrel nya, so pwede natin siyang lagyan ng jumper, ganyan. Yan, ikabit lang natin siya na ganyan. So, yung magiging out niya na instead na USB, da-direct dito sa GPIO pin 2. So, pang ano lang to siya, pang Orange Pi PC. Kasi magbubot lang yan siya kapag naka GPIO power. Pwede rin siyang USB, yung mga ganitong cord. Kung wala kayong available na ganito, kunwari OPI PC yung gamit nyo, so no need na to, lagay nyo lang yung ano nya dito, yung jumper nya, so magpa-power up na yung ano nyo, yung Orange Pi nyo. So sa default natin sa board, so tinanggal natin to yung jumper nya, isa lang yung nilagyan natin. So meaning yung output power na gagamitin natin para sa Raspberry is dito tayo kukuha sa USB. Continue tayo. Ito po yung lead indicator nya. Yan. So meron tayong trigger lead at saka standby lead. So ang function nito, yung dalawa is para sa jumper. Kung gagamit kayo dito ng 12 volts lead, so lagyan nyo lang to ng jumper. So yung magiging out po niya is 12 volts. So pag nilagyan nyo yung dalawang to na trigger na nakalabel na trigger at standby, so pag nilagyan natin yan ng jumper, so yung magiging out niya is 12 na. Pero yung default natin sa board is 3 volts yung out niya. Kasi yung nagagamitin natin na LED is mga ganito. Ito, maliliit. Yan. Ito po ay 3 volts. So included po to sa package niya. So yan. So kung napapansin nyo, wala siyang jumper na dala kasi 3 volts yung gagamitin natin. And then punta tayo sa coin signal and relay signal option niya. So dito sa likod, makikita natin dito na mayroong jumper option. Ito po yung tinutukoy kong relay signal option. So mayroon tayong pagpipilian dito sa GPIO niya. So instead na GPIO, so pin yung gagamitin natin na term dito. So meron tayong option na relay pin 11, relay pin 5 sa ano po yan, sa relay signal option. Sa coin signal option naman, meron tayong pin 3, meron tayong pin 15. So yung naka-default natin ngayon is automatic, nasa pin 3 and pin 5 po siya. So in-adapt natin yung default na ang software natin na PisoPi. Sa default kasi kadalasan yung ginagamit is 3 and 5. So yun.
3 and 5 nyo yung naka-default dito. Kung sakali mong masira yung 3 nyo or yung 5, so meron kayong option na lilipat sa pin 11 at lilipat din siya sa pin 15. So continue po tayo. So sa GPIO protection niya, kung pababasihan natin sa coin signal is meron siyang protected po siya ng low logic level circuit. So ang advantage po niya is hindi nagda-direct yung coin signal na galing sa universal, hindi po magda-direct po sa GPIO pin natin. Dadaan po muna siya sa driver natin na low logic level converter bago niya ipasa sa GPIO para safe po yung GPIO natin. So at sa relay signal naman natin, yun sa coin slot enable signal, yung may protect po din siya. Yung protect po ng relay signal natin is yung optocoupler niya. So ito po yung optocoupler circuit niya. So ang pinoprotektahan po niya is yung relay signal punta sa circuit natin para wala po siyang direct handshaking. So nabibase po siya sa optocoupler kasi yung optocoupler is yan siya, hindi po yan siya direct contact. So yan po yung kagandahan ng board natin, meron siya mga protection. And then punta tayo sa reverse polarity niya dito. Balik tayo dito sa input ng 12 niya. So meron tayong reverse polarity protection. Sakali mo nagkamali kayo na pagkabit dito, yung 12 nilagay nyo sa ground, yung ground nilagay nyo sa 12. So hindi masisira yung board natin kasi meron siyang reverse polarity protection. And then continue po tayo. Punta tayo sa cooling system niya. So ito, yung gamit natin na fan is 30mm 12 volts. So yan, para po to sa CPU. Katutok po to siya. So yan. And then yung pala nito, yung package na included niya is kung bibili kayo sa amin, so ang included sa package niya is ito, isang universal custom board, yan, at saka dalawang LED 3 volts, meron tayong seat pin wire para sa seat pin natin sa coin slot, at saka yung nylon standoff niya, dalawang nylon standoff, yan, ito po. So yan po yung included sa natin, sa package natin. And then so continue tayo. So ngayon isi-set up na natin siya gamit yung Raspberry Pi natin. So yung gagamitin kong hardware dito is Raspberry Pi 3B+. So ito papakita ko kung paano siya ikabit. Yan, salpak lang natin tong headers niya. Yan. So ito po yung purpose ng dalawang standoff. So meron siyang nylon standoff para iwas po sa yung pagkalaylay niya. Yan. So ganyan po yung itsura niya. So ganyan. Yan. So i-press nyo lang to. Yan. So ganyan na po siya. Yan. And then ikakabit na natin dito yung universal coin slot natin. So ito po yung gamit ko na coin slot. Allen. So ang wire po dito is yung tatlo lang po siya, ito. So 12 coin at saka ground. So dito natin siya ikakabit sa coin slot input. Ito po. So gamit tayo ng screwdriver. Una natin ikabit is yung 12 volts. Yan. Tapos yung coin, lagay niya dito. Dapat maayos yung pagka-screw nyo para hindi maluwag, para hindi rin siya matanggal. Then tsaka yung last, yung ground. Yan. So nakabit na natin siya. Yan. Ito po. So yung kabilang dulo niya is dito sa coin slot natin. So yung pangalawang ikakabit natin is yung seat pin wire niya. So katabi lang siya ng coin slot input natin. So nandito yung seat pin niya. So lagyan natin yung seat pin dito. Yan. Tapos yung kabilang dulo niya naman is dito sa universal coin slot natin. Meron ditong seat pin. Yan. Yan. Ganyan siya. Yan. At saka yung lead indicator natin. Yan. Ito po. So pag ang pagkabit po ng lead indicator natin is pwede po siya baliktarin. Yan. Pag nakabit nyo ng ganyan,
Pwede siya ganyan. Yan. Pwede rin po siyang, kahit magkamali kayo ng paglagay niyan, yan. O nabaliktad niya, okay lang yan. Iilaw pa rin yung dalawa. Pero pipili kayo kung ano yung gusto nyong standby mode niya. Green ba or blinking. So, pag bagong setup pala yung board nyo, hindi nyo pa alam kung saan dito yung blinking, saan ito yung green. So, isalpak nyo lang. Wala naman, hindi naman yan siya masisira kasi kahit i-reverse nyo yan, ayan, ganyan nyo siya. So, iilaw pa rin yan. Yan. So, yan po yung pagkabit ng accessories natin. Yan. And then, sunod natin na ilagay is yung USB. Ito. USB cord para i-power up yung Raspberry natin. So, dito natin siya ikabit sa USB output niya. USB 5 volts, 3 amp. So, dyan supply natin. Ganyan. Ganyan. So, ganyan lang yung wirings ng custom board natin. So, malinis na malinis. So, walang masyadong wire. So, yan. Kita nyo naman. Yan. Sobrang linis po niya. And then, dalawang indicator lang yan. Yan. And then, lalagyan na natin siya ng internet. So, ito po yung internet cable ko. Yung gagamitin kong yung wifi niya is yung built-in lang ng Raspberry. Yan. Kasi meron naman siyang built-in wifi. So, yun lang yung gagamitin natin. And then, yung gagamitin ko namang power supply is ito, yung AC-DC adapter. Yan, 5 volts. Rated output niya is 12 volts, 5 ampere. So, ito pong yung gagamitin ko. So, ulitin ko lang. Kung wala kayong ganitong klaseng adapter, kung ano yung kung meron kayong available na ganito, so pwede lang din siya. Meron naman kasi siyang option dyan sa board na terminal block. So, pwede kayong mag wire to wire lang. So, yung gagamitin ko is ito. So, papower na natin si CB. Bago yun, lagyan muna natin siya ng ito. Yung sinasabi ko kanina na accessories. So, kunwari, maglalagay kayo nito sa binto nyo, yung 12 volt LED strip ba or 12 volt fan. So, kabit lang natin siya dito. Meron ditong output na 12 yan. Yan, 12 volt out. Dalawa yan. So, ilalagay natin to dito. Yan, kabit lang siya. Ganyan. Isa lang yan nakabit. Ganyan. So, meron pa tayong isang natira. So, ayun na yung bahala kung ano yung ilalagay nyo dito. So, sa tutorial natin ngayon is, yan, naglalagay tayo ng 12 volts fan. And then, yung indicator niya dyan. So, yun yung lang magiging wire niya. Yan. Then, ipa-power off na natin siya gamit yung 12 volts per PSU natin. So, ayan. So, lalagyan na natin siya ng power. Ito. And then, yan. So, nag-ilaw na yung coin slot natin. So, meaning, naka-power on na siya. At saka yung dalawang LED indicator natin. So, kita nyo, nag-iilaw yung dalawa. So, pag nag-standby mode na to siya, isa sa kanila is yung mamamatay. So, meaning, umilaw yung dalawa. So, preparing for boot up pa yung Raspberry natin. Pagka nakaboot na siya, so, mawawala na yung ano niya. Mamamatay yung isa nito. So, hintayin lang natin. Yan. So, namatay na yung blinking. So, yung natira na lang na umilaw is yung green. So, meaning nakapag-boot up na yung Raspberry natin. Pero, yung sinabi ko kanina na indicator nyo, so, pwede nyo gamitin yung blinking as standby. At saka yung green naman, itong green naman is for gamitin nyo na lang para sa insert coin indicator. So, babaliktarin lang natin to. So, tatanggalin natin to. Yan. So, babaliktarin natin para yung mag-standby na is yung blinking. Yun. Yan. Yan po siya. So, yung standby niya ngayon is blinking na. So, yung insert coin na to is ilaw lang yung green pag nag-insert coin tayo. So, yan.
try nating mag-insert coin. So, may ilaw din yung fan natin na 12 volts. Yan. Yan. So, ngayon, test natin siya kung gagana ba. So, mag-connect tayo sa Wi-Fi niya. Yung Wi-Fi niya dito is ito. So, Fisofy. So, kukonect tayo sa Fisofy. Yan. So, connected na yung Fisofy. Yan. Punta tayo, maglalagin tayo. Yan. So, ngayon, mag-i-insert coin tayo. Yan. So, tingnan nyo yung indicator natin. Pag nag-press ako ng insert coin, so, iilaw yung green. Yan. Mag-insert coin ako. Yan. Yan. So, nakita nyo. Umilaw yung green. So, meaning, pwede na ako maghulog ng coins. Yan, maghuhulog tayo. Meron tayo ditong 10 peso. So, yun. Yan, meron na tayong 10. And then, isa pa, piso. Yan. And then, 5 pesos. Yan. Hulog natin. Yan. So, kinain niya. So, 16. So, i-go online lang natin siya. So, pag nagtapos na tayo mag-insert ng coin, so mamatay din yung green na ilaw. So, tingnan natin. Yan. So, meron na tayong time. Yan. Try natin mag-YouTube. Kung nagka-internet ba talaga tayo. Ito. Ito. So, ayan po. So, working na working po yung custom board natin. Ayan. So, less wiring po siya. Ayan. So, ito lang po yung magiging wire nyo. Ayan. So, punta tayo sa settings niya. Yung GPIO settings niya. So, titingnan natin yun. Naka-default kasi doon is 3 and 5. So, yun din yung default ng custom board natin. 3 and 5. So, punta lang tayo sa administrator. Password niya is admin 1, 2, 3, 4, 5. Sign in tayo. Ayan. So, check natin yung pin configuration niya. Para double check na lang din. Ito. So, ayan. So, hindi natin ginagamit yung power indicator, yung power switch, insert coin indicator. Hindi natin ginagamit yan. So, ang ginagamit natin dito is dalawa lang. Si coin slot enable, which is yung relay signal natin. Tsaka si coin signal, coin slot signal. Yan. So, dito nakalagay, si coin slot enable is GPIO pin. Pero pag pin configuration yung bibasiya natin, si GPIO 3 po is pin 5 po siya. Si GPIO 2 naman, siya po ay pin 3. Yan. So, nakikita nyo, yan po yung default pin configuration ng Fisofy. So, yung default, same lang po siya ng default configuration po ng board natin. So, pag nag-flash kayo ng image na bago, so gamit nyo yung board na yan, so gagana agad siya. So, wala na kayong i-reconfig pa sa board. Maliban na lang kung nasira yung 3 and 5 nyo, so meron naman tayong option sa likod, pwede yun siya gamitin. So, yan po. Thank you po sa panonood sa tutorial natin. So, huwag mong kalimutan po na mag-subscribe sa channel natin para po sa mga upcoming na videos po. Yun lang po mga kapis Wi-Fi. Maraming salamat po.